Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Nanay ng empleyadong pumanaw umano dahil sa labis na pagtatrabaho sa India, inalmahan ang hindi makataong karanasan ng anak sa kumpanya. Mag-aaral na bingi, lumahok sa isang pageant sa isang universidad sa Makati. Magbabarkada ng minsan na lang magkita, idinaan pa sa PowerPoint presentation ang life updates. Paglalambing ng ligaw na aso sa lalaking hindi nito amo, pinusuan ng netizens. Resulta ng 8-year tree planting project, ibinida ng search engine na Ecosia. At pinakamaraming cosmetic makeover sa loob ng 24 oras na itala ng isang artist mula Sierra Leone. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Save the Earth. Ibinida ng search engine na Ecosia ang resulta ng kanilang tree planting project sa loob ng 8 taon. Kilala kasi ang naturang social business sa pagiging eco-friendly nito dahil ang bawat search nito katumbas ng isang puno. Kung ano na ang itsura ng mga punong naitanim noong taong 2015, silipin natin sa trending report ni Millie Borja. Pinusuan ng mga netizen ang binahaging Facebook post ng eco-friendly search engine na Ecosia, kung saan makikita ang resulta ng kanilang 8 taong tree planting project. Ibinida ng Ecosia ang pagbabago sa kabundukan ng Atlantic Rainforest sa Brazil, na bunga umano ng 50,000 puno na kanilang itinanim noon pang 2015. Sa caption nito, bagamat hindi raw kasing sikat ng Amazon ang naturang kagubatan, malaki pa rin umano ang gampanin nito sa ecosystem ng mundo. Marami naman ang natuwa sa ipinakitang resulta ng proyekto. Ang ilan, proud na ibinahaging parte sila ng gumagamit ng search engine, lalo na noon pang pandemya. Ang Ecosia ay isang social business at carbon-neutral search engine na naglalayong makapagtanim ng mga puno sa pamamagitan ng ad revenue sa bawat search sa internet gamit ang kanilang browser. Ibig sabihin, sa bawat search o gamit, katumbas ay isang puno. Katuwang nito sa naturang proyekto ang Environmental Conservation Organization sa Brazil na Pacto Mata Atlantica. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Breaking Barriers. Gumawa ng kasaysayan ng isang mag-aaral mula sa University of Makati bilang kauna-unahang deaf participant sa taunang pageant ng universidad. Ang kanyang kolehiyo, full support naman sa kandidata. Ang buong detalye ng kwento ni Armnick, tunghaya na sa report ni Rose Babiera. Naniniwala kami sa'yo. Yan ang pabaon ng mga taga-suporta ng isang mag-aaral na kabilang sa deaf community na lumahok sa isang pageant sa kanyang universidad. Si Armnick Encabo ay isang business and financial science student mula sa University of Makati. At ngayong taon, siya ang kakatawan sa kanyang kolehiyo sa taunang Mr. and Miss UMac.
Ayon sa post ng University of Makati Center for Inclusive Education, Gender and Development, agad na nag-iwan ng marka ang dalaga bilang kauna-unahang kandidata na bingi sa mahabang kasaysayan ng naturang pageant na pinagbibidahan ng husay at talento ng mga mag-aaral. Dagdag pa nito, ang paglahok ni Armnick ay pagpapakita ng kanyang abilidad na makipagsabayan sa iba pang mag-aaral at hindi hadlang ang kanyang pagiging bingi maski sa usapin ng pageant. Gayunpaman, ang laban ni Armnick ay hindi lamang inspirasyon sa mga kabataan, kundi tagumpay na rin sa mga katulad niyang bahagi ng deaf community. Nagpaabot naman ang organisasyon ng buong suporta sa kandidata at sinabi na patuloy silang susubaybay sa paglalakbay na ito ng dalaga. Bumaha naman ang paghanga at pagbati sa comment section at marami ang nagpahiwatig na aabangan nila ang dalaga sa pageant. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, level up na life updates. Taas kamay ang mga busy sa ACADS o kaya na may panay overtime sa trabaho. Wala na bang time para makipag-meet up sa barkada? Ganyan kasi ang kwento ng magkakaibigan na ito mula sa Lucena City sa Quezon. Kaya naman noong magkaroon ng pagkakataon na makapag-reunion, pangmalakasan ang kanilang pa-life updates. Ang kanilang kuwela at creative na sharing ng mga latest ganap sa buhay, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Hindi lamang basta witty, kundi talaga nga namang 10 out of 10 ang pagiging creative ng magbabarkadang ito mula Lucena City sa Quezon. Dahil bihira na lang kasi silang magkita-kita, talagang sinigurado ng tropahan ng netizen na kinilalang si V. Danganan na pangmalakasan ang kanilang pa-life update. Nang mag-reunion kasi ang kanilang grupo bilang pagdiriwang ng kanilang 8 years of friendship. Aba, hindi lamang basta simpleng one-to-sawang tsikahan. Ang detalye kasi ng kanilang mga ganap sa live, naka-PowerPoint presentation pa. Kwento naman ni V, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan mula pa noong high school. Ngunit nang tumuntong sa kolehiyo, ay nag-iba-iba na sila ng mga pinasukang eskwelahan, kung kaya na may naging madalang na raw ang kanilang banding. Sa katunayan nga niyan, halos 6 na buwan na raw ang nakalipas mula noong huli silang nagkasama-sama. Kaya naman para raw super detailed at talaga nga namang walang makakaligtaan, napaisip daw itong why not idaan sa PPT o PowerPoint ang kanilang sharing. Kitang-kita naman ito mula sa mga paandar ni Queen, John Briggs at Gian Lawrence na talagang pinaghandaan nila ito. Aliw naman ang maraming netizens sa pakulong ito ng magbabarkada. Hirit nga ng isang TikTok user, feel niya raw ay may taunang pa-final exam ang magkakaibigang ito para malaman kung legit tropa pa ba o hindi na. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 1 milyon ng views ng pangmalakasang pa-life update ng magkakaibigang ito. Para sa ating next viral story, I Choose You. At peace ang feels ng isang viral na aso na wagas kung magpalambing sa isang lalaki na hindi naman ito kaano-ano. Ang fur baby para bang nagpapahiwatig ng gusto niya itong maging fur parent. Ang eksenang umantig sa puso ng mga netizen. Panuurin sa trending report ni Arnold Herrera. Looking at my drip, looking at your drip. Whoa, mommy, look at me. Oh, I'm cute. It's a furry nation. Likas na sa ating mga Pinoy ang magmahal at magmalasakit sa mga fur babies. Dahil sa ang kinilang cuteness, kaya naman hindi maikakaila na talaga nga namang agad pumapatok ang anumang video o larawan nila online. Tulad na lang ng eksenang kumurot sa puso ng mga netizen kung saan makikita ang isang ligaw na aso na naglalambing sa isang lalaki. Isang lalaki na hindi naman ito amo o kaano-ano.
Makikita rin sa viral video ang kalmadong body language ng ligaw na fur baby. Mula sa nangungusap na mata hanggang sa marahang paghawak nito sa lalaki, na tila hinihiling na ituloy lang ang paghimas nito sa kanyang ulo. At dahil sa short but sweet encounter na ito, napakwento rin ng ibang netizens ng kani-kanilang sentimiento sa comment section. Ayon kay netizen Maria, ang kanilang napakabait na aspie na si Harvey ay dating stray dog at may tuturing na best decision anya ang pagkupkop niya rito. Sabi naman ng isa, hindi niya maintindihan kung bakit malupit ang iba sa fur babies. Samantalang ganitong klaseng pagmamahal lang naman daw ang gusto nilang maranasan. Dagdag pa ng isang ito, parang pinapahiwatig daw ng aso na gusto niyang maging amo ang naturang lalaki sa video. At maging ang TV actress at certified fur mom na si Heart Evangelista ay hindi rin napigilang maantig sa viral video. Sa ating next trending story, Makeup-a-thon. Binasag ng isang 26-year-old mula Sierra Leone ang 19 na long-standing years na world record sa pag-makeup. At hindi lang yan dahil nabit din nito ang kanyang personal record ng walang kain ni maskiligo para sa isang buong araw na record attempt. Ang kamanghamanghang Guinness World Record ni Mary sa most cosmetic makeover in 24 hours. Alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Nagtipon-tipon ang Freetown ng Sierra Leone para saksihan ang Guinness World Record attempt ni Mary Yongay sa most cosmetic makeovers in 24 hours. Nakapagtala lang naman si Mary ng 111 makeovers sa loob ng isang araw. Hindi lamang nito nabasag ang previous world record na 96 ni Marta Tilaar ng Indonesia noong 2005, kundi nalagpasan pa nito ang kaniyang personal target na 100 makeovers. Ayon kay Mary, nakakuha nito ang world record ng walang kain ni Miss Kiligo at nasa 20 minuto lamang na pahinga para matapos ang naturang challenge. Aniya, tanging gabay lamang mula sa itaas ang kaniyang naging sandigan. At true enough, dahil tila hindi rin makapaniwala si Mary matapos niyang makuha ang world record na ito. Talaga rin namang nakakamangha dahil sa makeup-a-thon na ito, kinakailangan niyang gumamit ng concealer, foundation, blush o bronzer, 2 kulay ng eyeshadow, eyeliner, mascara, lipstick, lip liner at loose powder para lang matapos ang isang set. Ito na rin ang ikalawang Guinness World Record na naitala ng Sierra Leone matapos makuha ang kauna-unahang largest samba dance noong 2012. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating huling trending story, cause of death, overwork. Usap-usapan ngayon ang liham ng isang nagluluksang ina sa masaklap na pagpanaw ng kanyang anak. Paglalahad nito, puno ng pangarap, buhay at pag-asa ang kanyang anak nang pumasok ito sa isang prestihiyosong accounting firm. Hanggang sa unti-unting bumaliktad ang mundo nito dahil umano sa matinding pagod. Ang lalo pa nitong ikinagalit, wala ni isa mula sa kumpanya ang dumalo sa lamay ng kanyang anak. Ang buong pangyayari tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Puno ng pangarap, buhay at pag-asa. Ganito inilarawan ni Anita ang galak na naramdaman ng kanyang student achiever na anak na si Ana noong una itong pumasok sa pinagtrabahuhan nitong accounting firm sa India. Pero ang ligayang ito, napalitan ng puot matapos pumanaw ni Ana. Sa isang online letter para sa chairman ng kumpanya, inilahad nito kung paano unti-unting nalugmok at inabuso sa trabaho ang kanyang anak sa kagustuhan na matuto. Sa kabila ng hinaing sa excessive workload, matinding work pressure, impossible deadlines, kawalan ng tulog at chest pains, lahat daw ito ay isinantabi ng kanilang management. Naglabas din ito ng hinanakit sa hindi pagdalo sa lamay ng kahit isa man lang mula sa kanilang kumpanya.
Ito'y kahit pa makailang ulit na itong nakipag-ugnayan sa mga manager ni Ana ay wala man lang daw pumansin sa kanya. Sa naturang liham, pinasaringan nito ang chairman ng kumpanya na anya'y gino-glorify ang overworking habang binabaliwala ang kapakanan ng kanilang mga empleyado. Taliwas sa sinasabing human rights policy nito. Panghihinayang pa ni Anita, maraming taon ang ginugol ng kanyang anak para lang maging isang chartered accountant. Pero lahat ng ito ay nasayang dahil lang sa 4 na pasakit na mga buwan sa kumpanya. Umaasa ito na magsilbisa ng wake-up call sa publiko at sa management ang pagkamatay ng kanyang anak at nang hindi na ito mangyari pa sa iba. Sa isang LinkedIn post, ilang araw matapos ang viral na liham, nagpahayag naman ng pagsisisi ang chairman ng kumpanya na si Rajiv Memani dahil sa hindi nila pagdalo sa lamay. Hindi pa raw ito nangyari dati, pero nangako naman ito na hindi na nila papayagang maulit pa ang trahedyang sinapit ni Ana. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuuin at ipa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng may impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.